Magandang umaga ho. Pwede po ba akong magtanong? Ha? Oo naman. Sa tulad mong maalindog na babae, lahat ng itatanong mo sasagutin ko. Saan po ba ang bahay rito ni Lolo Kepweng? Iyong matandang albularyo ba? Lakbayin mo lang yung daan na yun tapos may makikita kang maliit na bahay na maraming halamang gamot. Maraming salamat ho. Ang ganda mo naman. Sandali, dayo ka lang ba rito? Ngayon lang kasi kita nakita eh. Oo, dayo lang po ako rito. Hoy, buwisit kang lalaki ka? Nasaan na yung pinabili kong rekado para sa lulutuin ko? Nakikipagharutan ka na naman pala sa ibang babae. Ay, pwede ba itiko mo yung bibig mo? Nakakahiya sa magandang babae na ito. Aba, buwisit ka talaga. Mabuti pa ang babaeng to na sasabihan mo na maganda. Samantalang ako na asawa mo, palagi mo nalang sinasabihan na bungangera at losyang. Aalis na ho ako. Maraming salamat sa pagturo ng daan. Hoy, sandali nga. Ngayon lang kita nakita rito. Tapos nanghaharot ka na ng lalaking may asawa na? Dayo lang ho ako rito. Saka hindi ko hinaharot ang asawa nyo. Kasalanan ko ba kung naaakit siya sa alindog ko? Natahimik ang misis ng lalaki sa sinabi na yon ng magandang babae at sinundan na lamang ito ng tingin sa pag-alis. Dayo lang ang dalagang si Luna sa liblib na barangay kung saan nakatira ang kanyang lolo Kepweng na bantog naman bilang manggagamot sa lugar. Ulila na siya sa kanyang mga magulang dahil pumanaw na ang ina at sumama naman ang kanyang ama sa ibang babae. Tanging ang matandang albularyo na lamang ang kanyang malalapitan dahil ama ito ng kanyang nanay. Sa kanya namang paglalakad, nakarating siya sa bahay na kanyang hinahanap. Habang nakatayo siya sa harapan, pinagtitinginan siya ng mga kalalakihan na naaakit naman sa kanyang maalindog na pangangatawan. Maya-maya pa, nakita niya ang paglabas ng lalaking uugod-ugod na at tumingin ito sa kanya na parang kinikilala ang kanyang mukha. May kailangan ka ba, iha? Kanina ka pa kasi nakatayo sa harap ng bahay ko. Magpapagamot ka ba? Kayo ho bang lolo ko? Ako po si Luna. Ikaw na ang apo kong si Luna. Aba, ang laki mo na pala at magandang bata ka na rin. Pumasok ka sa loob at paghahain kita na makakain mo. Maraming salamat, Lolo. Mababa ka sa mukha ng dalaga ang saya dahil nakita niya na ulit ang kanyang lolo Kepweng. Nasa 5 taong gulang pa lang kasi siya noon nang huli niya itong makasama. Nilibot ni Luna ang kanyang mga mata sa maliit na tahanan nito. Sa katunayan, pang-4 na lugar na ang liblib na barangay na yon na napuntahan ni Luna. Dumadayo ito sa iba't ibang dako para makapang-akit gamit ang kanyang maalindog na katauhan. May malalim na galit sa kanyang puso, dahilan para manakit siya. Naghirap kasi noon ang kanyang nanay sa matinding depresyon dahil sa pag-iwan sa kanila ng kanyang ama, na sumama naman sa mas bata at kaaya-ayang babae. Sa labis na kalungkutan ng kanyang ina, nauwi ito sa pagkawala sa sarili at ang masakit pa, binawian ito ng buhay dahil sa pang-aabuso at pagpatay ng 3 lalaki rito. Ang pangyayaring yon ay nagdulot sa kanya ng labis na pagkasuklam. Pinangako niya naman na hindi siya matutulad sa magulang na napabayaan ng sarili, na tumaba at nawala ang ganda. Isa sa katuparan niya ang kanyang paghihiganti sa mga kalalakihan na kinamumuhian niya. Naging maayos naman ang pananatili niya sa bahay ng matandang albularyo. Kinabukasan, nagtungo siya sa kalapit na tindahan at pinagtitinginan siya ng mga kababaihan at ng mga kapareho nito. Siya ba yung tayong apo ni Lolo Kepweng? Narinig ko sa usapan ng mga kalalakihan dito na may maalindog daw na dalaga sa lugar natin. At siya pala ang babaeng yun. Nasaan ba ang ganda niya at bakit hindi ko makita? Maputi lang naman siya at may kataasan eh. Naku, umiral na naman ang pagiging inggitera mo. Mabuti pa nga ang apo ni Kepweng maganda ang pangangatawan kesa sa'yo eh. Anong sabi mo? Buwisit ka talaga. Kung gusto mo, magpapansin ka rin sa kanya at wala akong pakialam. Malapit na talaga kitang iwanan dahil sa bunganga mo.
Tinalikuran nito ang kanyang asawa at nagtungo naman sa kinaroroonan ng maalindog na dayo na bumibili sa tindahan. Inayos nito ang kanyang sarili bago magpapansin sa babae na kanyang natitipuhan. Hindi na nito inisip ang mararamdaman ng kanyang asawa. At yun ang bagay na kinamumuhian naman ni Luna. Magandang umaga sa'yo. Ikaw yung apo ni Mang Kepoeng, di ba? Naku, napakaganda mo naman pala tulad ng sabi ng iba. May asawa ka na ba? Ha? Bakit mo naman naitanong? Mukhang interesado ka rin sa akin ha. Maganda ba talaga ako? Oo naman, tinatanong pa ba yan? Ako nga pala si Gibo. Kung kailangan mo ng tubig, pwede kitang ipagigib. Hayop ka talaga, Gibo. Talagang tinutuo mo yung sinabi ko kanina magpapansin sa babaeng to ah. At ikaw naman, huwag mong harutin ang asawa ko. Ayusin mo kasi ang sarili mo para hindi tumitingin sa ibang asawa mo. Huwag mo kasing ipangalanda ka ng alindog mo para hindi nakakakuha ng atensyon ng mga kalalakihan. Anong gusto mo? Itago ko na lang ang kagandahan ko at magkulong sa bahay? Sayang naman kung ganon. Hindi ko kasalanan kung naglalaway ang asawa mo sa akin. Aba, buwisit ka talagang babae ka. Halika na nga, Morgana. Nakakahiya ka talaga. Galit na inuwi ni Gibo ang kanyang misis. Gigil na gigil ito sa magandang si Luna. Kaya naman ang pangyayaring yun ay naging pangamba pa ng iba pang kababaihan dahil natatakot sila na baka pati ang kanilang mga asawa ay mahumaling na rin sa maalindog na dayo sa kanilang lugar. Kaaya-aya kasi talaga ang mukha nito kung ikukumpara sa kanila. May mga pagkakataon na hindi na nila pinapalabas sa mga kapareha para lang maiwasan ang nakakaakit na dalaga. Nagagalit na rin sila sa tuwing lalabas ito ng bahay. Manong, magkano po ang kilo ng isda nyo? Bagsak presyo na lang para sa magandang katulad mo. Talaga ho? Bigyan nyo nga ako ng 2 kilo. Sa iba ka nalang bumili, babae ka. Dapat hindi ka na lumalabas sa bahay ng lolo mo. Bakit naman ho? Saka, ano bang problema nyo sa akin? Malaki ang suliranin namin sa'yo. Tingnan mo nga, halos lumuwa na ang mga mata ng asawa ko sa kakatingin sa katawan mo. Hindi ko nakasalanan kung napapatingin man siya sa akin. Sa tingin ko, nasa asawa mo na ang problema. Hindi siya makontento sa'yo. Kaya nararapat sa mga katulad niya na bigyan ng leksyon. Buwisit kang babae ka. Umalis ka na nga sa tindahan ko. Salot na dayo. Pasigaw na sabi ng manang at umalis na lamang si Luna. Habang naglalakad siya pabalik sa bahay ng kanyang lolo, nadaanan niya naman ang 3 mga kalalakihan na kanina pang nauuhaw sa kanya. Hinarangan siya ng mga ito at tinignan siya ng hindi kaaya-aya. Magandang araw sa'yo, miss. Mukhang napagod ka yata sa paglalakad ah. Kung gusto mo, buhatin na kita pabalik sa bahay nyo. Miss, baka naman wala kang gagawin ngayon. Pwede ba samahan mo muna kami rito at mag-usap na lang muna tayo? Ang ganda naman ng katawan mo at ang kinis pa ng balat. Ikaw talaga ang tipo kong babae. Umalis nga kayo sa harapan ko. Ang papangit nyo. Ang sama naman pala ng tabas ng dila ng babaeng to eh. Huwag ka na magpakipot, miss, at sumama ka na sa amin. Halika na rito. Ano ba? Bitiwan nyo nga ako. Sabay-sabay na hinahawakan ng mga kalalakihan ang kamay ni Luna at nananabik ang mga ito na gawa ng hindi maganda ang dayuhan. Nagpumiglas naman ang maalindog na dalaga sa mga ito at kinagat niya ang isa rito. Sasampalin sana siya ng isang lalaki, ngunit napigilan ito sa pagdating naman ni Gibo. Inawat nito ang mga bastos na lalaki at inutusan na layuan ang babae. Ilang sandali pa, dumami na ang tao sa paligid dahilan para matakot at umalis na lamang ang 3 bastos. Ayos ka lang ba? Siraulo talaga ang mga yun eh. Maraming salamat sa tulong mo sa akin. Salamat lang? Ha? Bakit? May gusto ka bang kapalit sa pagtulong sa akin? Ikaw, kung may gusto kang ibigay na kapalit sa ginawa kong pagtulong eh. Sinasabi ko na nga ba, nakikipagharutan ka na naman sa babaeng dayo na to. Yan ka na naman, Morgana eh. Storbo ka talaga. Umuwi ka na nga sa bahay.
Hindi ako uuwi. Pagsasabihan ko na muna tong dayuhang haliparot. Ang asawa mong lumapit sa akin, kaya bakit akong pagsasabihan mo? Dahil inaakit mo lahat ng kalalakihan dito. Akala mo kung sino ka maalindog? Dayuhan ka lang kaya lumugar ka. Kung pwede, huwag ka nang lumabas sa bahay ng lolo mo. Tara na nga, Morgana. Nakakahiya ka talaga. Hinatak ni Gibo ang asawa pabalik sa kanilang bahay at doon na sila nagtalo. Ang kanilang pag-aaway ay nauwi sa hiwalayan at nakarating ang balitang ito kay Luna. Siya ang sinisi ng iba kung bakit naghiwalay ang mga ito. Nang dahil sa kaganapang yun, sinimulan na ng maalindog na dayo ang kanyang tunay na pakay sa lugar na yun. Inalam niya ang bawat pangalan ng 3 tao na nangbasto sa kanya at kasama na ang asawang nang iwan ng may bahay. Sinulat niya mga pangalan nito sa huling bahagi ng itim na aklat. Ang karunungan ng dalaga sa pambabarang ay tinuro sa kanya ng isang matanda na kanya namang tinulungan noon. Ginagamit niya ang kakayahan para magpataw ng parusa sa mga lalaking hindi marunong makontento at mapang-abuso. Samantala, ang mga kalalakihan ay gumising na lamang nang may masamang pakiramdam sa maselang bahagi ng katawan nila. Ang babaeng si Morgana naman ay labis ang pagkasuklam sa mapang-akit na babae na bagong salta sa kanilang barangay. Pinuntahan niya ito sa bahay ni Lolo Kepweng para atakihin at bigyan ng babala. Lolo Kepweng, nasa ng apo nyo? Ilabas nyo siya! Sandali nga. Bakit nagagalit ka? May ginawa bang atraso ang apo ko sa'yo? Opo, kaya ilabas nyo na siya dahil malilintigan talaga ang dayong yun sa akin. Ikaw na naman, anong ginagawa mo rito? Hayop kang dayuhan ka nang dahil sa'yo iniwan ako ng asawa ko. At kapag hindi siya bumalik sa amin ng anak niya, asahan mo na matitikman mo ang matinding galit ko. Bakit ako ang sinisisi mo sa pag-iwan sa'yo ng asawa mo? Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Mataba ka na at hindi nakaaya-aya sa paningin niya. Talagang hinahamak mo pa ako, ha? Humanda ka sa akin! Inatake ni Morgana ang maalindog na dayo at binigyan niya ito ng ilang kalmot sa katawan. Maya-maya pa, nahinto ang kanilang pag-aaway dahil dumating ang kapitbahay nito at sinabi na umuwi na ang kanyang asawa. Mabilis naman itong iniwan ni Luna at nagtungo sa kanyang kapareha na may iniinda ng karamdaman. Morgana, tulungan mo ako. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Bigla na lang may tumubong rasya sa maselang bahagi ng katawan ko. At sobrang kati at hapdi nito. Baka naman may ginamit ka ng ibang babae at yan ang nakuha mong sakit. Ano ka ba? Hindi ko yung ginawa. Tumuloy lang ako kay nanay nung umalis ako rito. Ang hapdi na talaga. Sandali nga, bakit parang halos pare-pareho ang karamdaman ng mga kalalakihan dito sa atin? Anong ibig mo sabihin? May mga narinig akong usap-usapan kanina. Yung 3 lasenggo dito sa atin, may karamdaman din na katulad ng sa asawa mo. Napaisip ang mag-asawa sa sinabi ng kanilang kapitbahay. Ngunit ipinagsawalang bahala na lamang nila ang bagay na yun. Sinubukan ni Morgana na ipatingin si Gibo sa ospital, subalit sinabi lang ng doktor sa kanila na natutuyuan lang ng pawis ang kanyang kapareha at naging sanhi naman ang pagkakaroon nito ng rasye sa maselang bahagi ng katawan nito. Binigyan na lamang sila ng lunas na pantanggal kati at kirot. Sa kanilang pag-uwi naman, nakasalubong nila ang maalindog na dayo at muling nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga ito. Magandang hapon sa iyo, Luna. Huwag mo nga siyang batiin kung ayaw mo makatingin sa akin. Yan ka na naman eh. Bumabati lang naman ako, nagagalit ka na agad. Batiin mo na ang lahat ng babae rito, maliban sa dayuhang yan. Nasaktan mo na ako kanina, hindi ka pa rin ba titigil? Kung ako sa'yo, ikulong mo na yung asawa mo sa bahay nyo nang hindi lumuluwa ang mga mata sa akin. Ang kapal talaga ng mukha mo. Pasalamat ka may sakit ang asawa ko. Dahil kung hindi, malalagot ka na naman sa akin. Puwisit na babaeng to. Dumura pa si Morgana sa harap ng maalindog na dayo
upang ipakita rito ang kanyang pagkasuklam. Hindi naman na ito binigyan pansin ni Luna at nagpatuloy na lamang sa kanyang paglalakad patungo sa pamilihan. Sa bawat bahay na kanyang nadadaanan, nagsasara ang mga ito ng pintuan o kung hindi naman kaya ay mabilis na pinapasok ng mga may bahay ang kanilang asawa dahil sa takot na baka maakit ang mga ito sa ganda ng dalaga. Ilang sandali pa, may isang misis na nagbuhos sa kanya ng isang balding tubig. Talagang nagpapapansin ka pa sa mga kalalakihan dito? Ang dapat sa'yo umalis na sa lugar na ito. Ano bang problema nyo? Nahihibang na kayong lahat. Alam mo ba, na simula nang dumating ka sa lugar na ito, nagawa na akong ikumpara sa'yo ng asawa ko. Sinasadya mo silang akitin sa maalindog mong itsura. Sadyang hindi lang nakukuntento ang asawa mo sa kung anong itsura mo. Ang mga ganyang lalaki dapat binibigyan ng parusa. Anong sinasabi mo dyan? Kung ikaw kayang bigyan ko ng parusa sa pang-aakit mo sa asawa ko. Sa'yo na ang asawa mo at isaksak mo sa baga mo. Nanlilisik ang mga mata ni Luna habang sinasabi yon sa ginang. At nang talikuran niya na ito, binato naman siya nito ng balde sa kanyang likod. Nakaramdam na ng matinding galit ang dayuhan dahilan para itulak niya ito. Magdudulot pa sana ng gulo nang dumating naman ang asawa at pinaalis na lamang nito ang maalindog na dalaga. Sa kanyang pag-uwi naman, napansin ng kanyang lolo Kepweng ang galos na kanyang natamo mula sa pananakit ng iba. Oh, bakit may sugat ka na naman? Napaaway ka ba sa labas? Opo, Lolo. Pero wag niyo na itong intindihin. Kaunting galos lang naman ho ito. Kung pwede lang talaga na hindi ka na lang lumabas para maprotektahan kita sa kanila. Hindi niyo ako kailangang alalahanin kasi kaya ko naman ang sarili ko. Ngumiti ng may saya si Luna para ipakita sa kanyang lolo na maayos lang siya at hindi nito kailangang mag-alala sa kanya. Isang linggo ang lumipas, ang karamdaman ng mga kalalakihan na binigyan niya ng kaparusahan ay mas lumala pa sa inaasahan. Ang noong rashes na tumubo sa kanilang maselang bahagi ng katawan ay unti-unti nang nagsugat at nagkaroon na ng nana, dahilan para magpatingin na ang mga ito kay Lolo Kepweng. Pumasok na tayo sa loob. Sandali lang. Naisip ko, kung maganap na lang kaya tayo ng ibang albularyo. Bakit lalayo pa tayo kung may kapitbahay naman tayo manggagamot? Nag-iisip ka ba? Baka naman kaya gusto mo lang magpatingin kay Lolo Kepweng ay dahil sa apo niyang dayuhan. Yan pa talaga ang iniisip mo ngayon? Malala na nga ang karamdaman ko tapos pag-iisipan mo pa ako na masama? Napasukan na yata ng hangin yung utak mo eh. Oh, bakit naparito kayo mag-asawa? May problema na naman ba kayo sa apo ko? Naku, wala po akong problema kay Luna. Ang misis ko lang ho. Saka, naparito ko para sana ipatingin ang karamdaman ko. Ganun ba? O sige, pumasok kayo sa loob. Sa pagpasok ng mag-asawa, nakita nila na hindi lang sila ang mga taong magpapatingin sa matandang albularyo. Nilibot naman ni Morgana ang kanyang mga mata na tila may hinahanap ito. Sa pagkakaupo naman nila, naririnig niya ang usapan ng mga kapwa niya may bahay. Nalaman niya na pare-pareho lang ang karamdaman ng kanilang mga kapareha at labis naman itong nangamba na may pagtataka. Hindi nila gusto na magpakonsulta kay Lolo Kepweng dahil sa dayuhang apo nito. Ngunit ito lang ang malapit sa kanila na maaaring makatulong sa kondisyon ng mga kalalakihan sa lugar nila. Hindi ko yata napapansin ang apo ni Lolo Kepweng. Bumalik na kaya siya sa pinagmulan niya? Nako, sana lang talaga. Simula nang dumating ang babaeng yon, palagi na lang nasa labas ang asawa ko para abangan ang paglabas niya. Pare-pareho lang tayo namumuhi sa dayuhan na yon. Kung wala lang talagang karamdaman si Gibo, hindi ako lalapit sa lolo niya. Sa pag-uusap ng mga kababaihan na yon, naipahayag nila ang kanilang mga sama ng loob sa dayuhang dalaga. Maya-maya pa,
Dumating na si Luna na may dalang halamang gamot ng kanyang lolo Kepweng. Napansin niya ang pagtaas ng kilay at pagkunot ng noo ng mga misis ng kalalakihan na nagpapatingin sa matandang albularyo. Batid niya ang matinding pagkasuklam ng mga ito sa kanya. Ngunit ipinagsawalang bahala niya na lamang ito. Hanggang sa batiin siya ng isa sa mga asawa nito at sinundan naman ito ni Gibo at dahil doon, nagresulta na ito ng hindi pagkakaunawaan. Magandang gabi sa'yo, Luna. Nakita lang kita parang gumaan ng pakiramdam ko eh. Bakit? Hindi ba bumubuti ang karamdaman mo kapag asawa mo ang kaharap mo? Paano magiging maayos ang kondisyon namin kung mga bungangera ang mga asawa namin? Anong sabi mo? Wisit ka talagang lalaki ka. Hindi na dapat kita sinamaan dito kung sasabihin mo lang din yan at magpapapansin ka sa dayuhang babaeng ito. Ito naman masyado seryoso. Nagbibiro lang naman ako eh. Huwag ka kasing tumitingin sa akin para hindi nagagalit ang asawa mo. Dapat sa mga lalaking katulad nyo, binibigyan ng mabigat na kaparusahan. Nararapat lang sa inyo ang mga nararanasan nyo ngayon. Hoy, babae ka! Anong sinasabi mo sa asawa namin? Namumuro na talaga itong apo nyo, Lolo Kepweng. Sandali! Huwag kayong mag-away! Pagpasensyaan nyo na ang apo ko! Kumalma tayong lahat at narito naman ako para tulungan kayo! Pumagit na si Lolo Kepweng sa pagitan ng mga kababaihan at ng kanyang apo at pinigilan ng hindi pagkakaunawaan ng mga ito. Hindi sapat ang karunungan ng matandang albularyo para magamot ang karamdaman ng mga kalalakihan sa lugar nila. Nagbigay na lamang ito ng halamang gamot para makatulong maibsan ang sakit at pangangati na nararamdaman ng mga ito. Sa bawat araw at linggo na nagdaan, mas tumindi pa ang kondisyon nila. Hirap na rin kasi sila na makaihi dahil sa dulot ng paglala ng mga sugat sa maselang bahagi nila. Nagkakaroon na ito ng mga tubig-tubig at matinding pagnana na naging dahilan para mamaga ang kanilang pagkalalaki. Ang kanilang hanap buhay naman ay apektado na rin sa kanilang pagdurusa. Ngunit nanatili sa kanilang tabi ang kanilang mga asawa. Hindi ko na talaga kaya ang sakit. Gusto ko na lang mamatay. Huwag mo nga yung sabihin, para ka naman bata eh. Hindi mo kasi nararamdaman ang sakit na nararanasan ko eh. Pusit kang asawa ka. Wala ka talagang kwenta. Kapag gumaling ako, iiwanan na talaga kita. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan. Kahit hindi maayos ang pagtrato mo sa akin, nanatili pa rin ako sa tabi mo tapos yan lang ang maririnig ko mula sa'yo. Akala mo ba hindi ako nasasaktan sa pagkukumpara mo sa akin sa maalindog na dayo na yon? Bakit? Totoo naman ang mga sinasabi ko, di ba? Mabuti pa si Luna. Maganda at mahinahon lang kaysa sa'yo na bungangera. Tignan mo nga yung sarili mo. Ang laki na nga ng tiyan mo, hindi ka pa marunong magsuklay. Hayop ka talaga. Bahala ka na sa buhay mo. Humahagulgol na lumabas ng bahay si Morgana at iniyak niya na lamang ang sama ng kanyang loob sa asawa. Habang pinupunasan naman ito ang kanyang mga luha, nakita niyang bumibili si Luna sa tindahan. Naipon na ang galit nito sa maalindog na dayo, kaya lumapit siya rito na walang pakundangan at itinulak dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Tumingin naman sa kanya ang dalagang kinagigiliwan ng kanyang mister. Ano na naman ang problema mo? Talaga bang hindi mo na ako titigilan? Nang dahil sa'yo, kung bakit palagi kami nag-aaway ng asawa ko. Nakaramdam na rin ako ng pangliliit sa sarili ko. Madalas niyang ikumpara ang matamang katawan ko sa nakakaakit mong tindig. Hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo sa iba. Sadyang hindi lang marunong makontento ang asawa mo sa kung anong meron ka. Kung ano man ang hirap na nararanasan niya, nararapat lang yun sa kanya. Ang mga lalaki nagpapahirap sa kalooban ng mga babae, hinahatulan ng pagdurusa. Anong karapatan mo para sabihin niya sa asawa ko? Masama man ang ugali niya, mahal ko pa rin siya. Kaya umalis ka na sa lugar na ito. Isa kang problema sa mga kababaihan dito.
Nagawa pang sipain ni Morgana ang paa ni Luna dahil sa matinding pagkamuhi niya rito. Mas pinaigting naman ng maalindog na dayo ang karamdaman ng mga kalalakihan na hindi makontento sa kanilang mga asawa. Nang dahil sa kalabisan ng parusang ipinataw niya rito, nawala ang pagkalalaki ng mga ito. Sa labis na pamamaga at impeksyon nito, tuluyan nang naglaho ang mga kaligayahan nila. Nasuri man ni Lolo Kepweng ang karamdaman ng mga ito, hindi naman naging sapat ang kanyang karunungan para malaman kung sino ang may kagagawa ng sumpa. Nababalot kasi ng malakas na kapangyarihan ng kanyang apo na nagbibigay ng proteksyon dito. Lolo, bakit hindi ka pa natutulog? Iniisip ko kasi yung nilalang na may gawa ng sumpa sa mga kalalakihan. Hindi ko kaya ang taglay na karunungan ito. Huwag niyo na po yung isipin. Magpahinga na kayo. Oo nga pala, nabalitaan ko na inatake ka na naman ni Morgana. Totoo ba yon? Hayaan na lang natin ang babaeng yon. Masyado siyang nahihibang sa asawa niyang salawahan. Nag-aalala lang kasi ako sa maaari niya pang gawin sa'yo. Kung bumalik ka na lang kaya sa Maynila. Lolo, huwag niyo na nga ako masyadong isipin. Kaya kong protektahan ang sarili ko sa kanila. Hinawakan ni Luna ang kamay ng kanyang Lolo Kepweng upang pakalmahin ito sa pag-aalala sa kanya. Batid man niya ang matinding galit sa kanya ng mga kababaihan, nanatili pa rin siya sa puder ng matandang albularyo. Tumagal na nga siya rito ng buwan, hanggang sa nakatanggap siya ng paanyaya mula sa punong barangay. Nagrereklamo na ang mga misi sa kapitan at ipinag-uutos ng mga ito na palayasin na siya sa lugar. Nang makita naman siya ng namumuno, pumanig naman ito sa kanya dahil nahumaling din sa taglay niyang alindog. Nagdulot naman ito ng kaguluhan at hindi pagkakaunawaan. Ang pagkasuklam sa kanya ng mga may bahay ay muling sumiklab sa tagpong yun. Dapat na talagang palayasin ang dayuhan na yan. Hindi na siya pwede magtagal pa rito. Nakakaperwisyo na siya sa amin. Paano nyo naman nasabi yan? Nung minsan na nagpapanday ang asawa ko, biglang dumaan ang babaeng yan para magpapansin. Nang dahil sa alindog niya, yung mata ng asawa ko hindi na inalis sa kanya. Kaya ayun, napukpok ang kamay ng martilyo. Nangingitim pa ito at kinailangan ko pang bilhan ng gamot. Kapos na nga kami sa buhay, nadadagdagan pa ng problema at ang dayuhan na yan ang may kasalanan. Bakit mo sa akin isinisisi ang katangahan ng asawa mo? Hindi ko kasalanan ang pagkakaroon ko ng alindog. Hindi kasi makontento ang mga mister nyo, kaya kinakarma na sila. Bakit kasi hindi ka nalang umalis dito? Wala ka bang magulang na magtuturo sa ng tamang asal? Hindi ka siguro nagabayan ng nanay mo nung maliit ka pa, kaya basura yung ugali mo. Tumigil ka, wala kang alam. Kaya kung ayaw mong samain sa akin, itiko mo yung bibig mo. Baka ikaw ang samain sa amin kapag hindi ka pa umalis sa lugar na ito. Kapitan, aksyonan nyo naman yung dinudulog namin sa inyo. Pasensya na pero hindi sapat na basihan ang mga reklamo nyo para paalisin natin si Luna rito. Umuwi na kayo at gumawa na lang kayo ng mga gawaing bahay. Labis na nagalit ang mga kababaihan sa ginawang pagbabaliwala sa kanilang sumbong. Naging dahilan naman ito para magkagulo sa barangay at pansamantala na itinago si Luna para maprotektahan ito. Gumawa naman ng aksyon ng mga tanod para mapigilan na ang matinding pagsiklab ng galit ng mga nagrereklamo. Makalipas naman ng isang oras, nagkaroon na ng katahimikan at umalis na rin ang mga nagwawala. Nagpasalamat naman ang maalindog na dayo sa punong barangay. Ngunit ang pagmamagandang loob nito sa kanya ay may kalabisan na kapalit. Alis na ho ako, Kapitan. Maraming salamat sa tulong nyo. Sandali, huwag ka muna umalis. Hindi naman pwede na salamat lang ang matatanggap ko sa kabutihan na ginawa ko sa'yo. Ha? Anong ibig nyo sabihin? Alam mo naman na lalaki ako at may mga pangangailangan.
Gusto ko sanang paligayahin mo ko. Nakaramdam ng panginginig si Luna nang hawakan ni Kapitan ang kanyang balakang at hinapit ito. Nagpumiglas naman ang dalaga at nagawa niyang masaktan ang kamay ng punong barangay. Nang dahil sa pananakit niya rito, nagpumilit itong maangkin siya. Kaya naman nanlaban na siya rito at tinuhod niya ito sa maselang bahagi ng katawan at nagawa niyang makatakas. Hindi niya hahayaang mangyari sa kanya ang sinapit ng kanyang ina. Mabilis itong nagtungo sa bahay ng kanyang lolo Kepweng at nagpasya na wag na munang lumabas. Samantala, ang karamdaman naman ng asawa ni Morgana ay mas tumindi pa, dahilan para mawalan na ito ng lakas. Nagsikap naman ito sa paghahanap ng magaling na manggagamot. Nakarating na ito sa malayong dako at matagumpay niya namang natagpuan ang tanyag na albularya na si Nanay Pasing. Dinala niya ito sa kanilang bahay upang matignan ang kondisyon ng kanyang mister. Matutulungan niyo po ba ako sa karamdaman ko? Naghihirap na po ako ng sobra. Mababakas ko sa mga mata mo na labis kang nagturusa. Nararamdaman ko rin ang malakas na kapangyarihan na bumabalot sa iyo. Huwag kang mag-alala dahil sisikapin kong malaman kung sino ang may kagagawa nito sa iyo. Magsasagawa rin ako ng orasyon para kontrahin ang kanyang karunungan. Sana ho, mapagaling niyo ang asawa ko. Kumuha ka ng itlog at magpakulo ka ng tubig habang isinasagawa ko ang aking orasyon. Masusunod po, Nanay Pasing. Mabilis na sinunod ni Morgana ang pinag-uutos sa kanya ng matandang albularya. Nang maisagawa ng orasyon ni Nanay Pasing, kinuha nito ang itlog at binasag sa kumukulong tubig. Isang imahe ng babae ang kanilang nakita. Pinag-aralan nito ng manggagamot hanggang sa matukoy niya na isang dayuhan ang nanakit kay Gibo. Naisip naman ng kanyang asawa na si Luna lang ang natatanging baguhan sa kanilang lugar. Mabilis na sumiklab ang galit nito at hindi nagdalawang isip na sugurin ng maalindog na dayo. Hinikayat pa nitong ilang kababaihan na atakihin ang kinasusuklaman nilang dalaga. Samantala, habang nag-iimpake ang nakakaakit na apo ni Lolo Kepweng, narinig nilang mga sigawan sa labas ng kanilang bahay. Lumabas ang albularyo para alamin ang nangyayari. Anong nangyayari at sumugod kayo lahat dito sa bahay ko? Ilabas mo ang dayuhan mong apo. Alam na namin na siyang may gawa ng karamdaman sa mga asawa namin. Salo talaga ang babaeng yan. Hindi yan magagawa ng apo ko. Huwag niyo siyang paratangan ng hindi niya kasalanan. Huwag niyo nang pagtakpan ang ginawa ng apo niyo. Ilabas niyo na lang siya kung ayaw niyong kaladkarin namin ng dayuhan na yan. Anong kaganapan na naman ito? Hindi niyo ba talaga ako titigilan? Hoy babae, alam na namin na ikaw ang nambarang sa mga asawa namin, kaya malalagot ka. Hawakan niyo na siya at simulan na natin ang pagpapahirap sa kanya. Hinawakan ng dalawang babae ang mga braso ni Luna at saka siya pinagbabato ng matigas na bagay, dahilan para magdulot ito sa kanya ng matinding sakit. Hindi tumigil ang mga ito hanggang hindi siya bumabagsak sa lupa. Sa labis na pananakit na kanyang natamo, tumulo ang dugo mula sa kanyang ulo at unti-unti nang nanghina. Nilapitan siya ng kanyang lolo Kepweng at bumagsak ang mga luha nito. Nagdadalamhati ito sa malubhang sinapit ng apo niya. Apo, bakit mo sinapit ang ganito? Bakit mo nagawa ang ganong kasamaan? Hindi ka sana hahantong sa ganitong sitwasyon. Wala ho akong pinagsisisihan sa mga nagawa ko. Nararapat lang ang mga parusang ginawa ko sa kanila. Hindi nila nakikita ang halaga ng kanilang mga asawa. Masaya ako kasi nakaganti rin ako sa mga salawahan at mapang-abusong mga kalalakihan. Pero ang paggawa ng kasamaan sa kapwa ay walang maidudulot na maganda sa atin.
Ang labis na galit na iyong itinanim ay nagresulta sa iyo ng kapahamakan. Hanggang dito na lang talaga ang buhay ko, Lolo. Mag-iingat kayo at masaya ako na muli ko kayong nakasama. Bumagsak ang huling luha ni Luna na nagbigay ng matinding sakit sa kanyang lolo Kepweng. Tuluyan na siyang binawian ng buhay at natapos na rin ang problema ng mga kababaihan sa lugar. Nang dahil naman sa karunungan ni Nanay Pasing, nagawa nitong gamutin ang mga karamdaman ng mga kalalakihan. Labis naman ang pagpapasalamat ng mga ito sa kanilang mga asawa dahil hindi sila nagawang iwan sa kabila ng hirap na kanilang dinaranas. Morgana, maraming salamat sa iyo. Kahit na nasabihan kita ng masasakit na salita, hindi mo ako sinukuan. Kasi mahal kita, Gibo. Hindi nasusukat sa kagandahang panlabas ang pagiging isang mabuting may bahay. Patawarin mo ko. Pangako, hindi na ako titingin sa ibang babae. Makukuntento na ako sa iyo mula ngayon. Ang pagsasama ng mag-asawang Gibo at Morgana ay naging mas matibay pa at nagkaroon na ng tiwala sa isa't isa. Samantala, maayos namang nailibing ni Lolo Kepweng ang katawan ng kanyang apo at namuhay ulit ito ng mag-isa. Wakas!